punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, malaki nga talaga ang posibilidad na maagaw kay Alan Peter Cayetano ang Senate presidency ng Senado. Ano po, at maagaw ni Senator Win Gatchalian. Kasi kung titingnan nyo, ayon po kay Senator Ping Lacson, inamin niya mismo mga kababayan ang plano ng minority na makakuha ng simple majority sa Senado. So ibig sabihin, makikipag-usap sila, makikipagpulong sila sa taga-majority mga kababayan para makumbinsi yung iba doon na gawing Senate President ito pong si Win Gatchalian. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, ito po yung balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel. I-credit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. More first time mga abangan sa Senate history. Habang in limbo kasi ang Senate leadership, niluluto naman ngayon ang simple majority. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mukha ata mga kababayang hindi oobra yung Pokemon card ni Alan Peter Cayetano. Kumusta ka na rin, Dexter? At kumusta na rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin? Aminado si Senator Ping Lacson. Tuloy ang kumustahan ngayon ng mga miyembro ng Senate minority Nakaw! sa mga nakatokang kapwa senador sa mayorya na kanilang kakausapin. Bahagi ito ng hakbang na sure win para sa Senado bilang isang institusyon. Tinutukuran kasi ngayon ng grupo ni Senador Ping ang maiupo si Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Yan na. Kay Win daw nakikitang mayu-unify ang buong Senado at manunumbalik ang tiwala ng taong bayan sa mataas na kapulungan. Pero optimistic man, aminado si Sen Ping, suntok sa buwan pa ito ngayon. Kanya-kanya ko yung target, yung mga kaibigan sa kabila. Pero as of now, I'll be frank with you, walang positive development as far as the 11 are concerned. Hindi man nila kayang bawiin sa ngayon ang liderato sa Senado, tiwala ang senador na makakamit nila ang isang simple majority. Yan Ano na. nga ba ang simple minority at paano ito nakakamit? Ano ang magiging epekto nito sa komposisyon ng Senado at sa mga komite? Sa panayam sa point of order sa Abante, pinaliwanag ni Senator Ping Lacson na ang simple majority ay kung mas marami ang minority block sa numero pero hindi sapat para palitan ang liderato. Halimbawa niya, kapag naging 12 sila sa grupo at magiging 11 na lang ang bilang ng dating majority, ang grupong mas mataas ang bilang ang magiging mayorya. Kung Tama. isa lamang ang tumawid, medyo awkward yung situation kasi Senate President Cayetano will remain as the presiding officer as Senate President pero wala sa kanyang mayorya. Kung sakali merong isa lang at hindi dalawa yung nakatawid. So magiging 12-11. So ang pag-uusapan na lang dito, yung mga committee chairmanships, di ba? Dahil ina-election na majority lang eh. Isang miyembro lang ng majority ngayon ang umanib sa minorya. Sabi ni Lacson, makukuha na nila ang simple majority. Kaya Naku malaki po. ang pag-asa ni Sen Ping na bago mag-adjourn sinidye ang Senado sa June 5, makakamit ang simple majority na siyang magiging kauna-unahan sa recent history ng Senado na ang nakaupo. Eto mga kababayan, ang tingin ko dito na baka tumawid, magbago na naman yung isip yung dalawang magkapatid na Villar. Ano po, yan yung isa sa nakikita ko dyan mga kababayan na baka posibleng tumawid. Lalo na, at alam nyo na, yung iba dyan, magsisikulong na yung mga yan dahil nga sa issue ng flood control. Di ba may mga tatamaan dyan? Kung totoo ang sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na may kakasuhan na sila na mga senator. So ngayon pag kinasuhan yung mga senator na yon, may mga maaaresto at maaaresto dyan. So ibig sabihin babagsak ng matindi yung majority ni Alan Peter Cayetano at matatalo na sila sa bilang. At yung iba mga kababayan siguro magdi-decide na lang yan na lumipat po sa minority. Anyway, tuloy pa natin. Pong Senate President ay mapapabilang sa minorya. Pero git ni Lacson, hindi naman sa hinahangad niya na may kapwa senador ang makukulong dahil sa mga kinakaharap na mga kaso. Yan, Pero diba? kung mangyayari man, isa din itong paraan para mabuo ang simple majority sa Senado. Suportado naman ni Lacson ang isinusulong ni Senate President Alan Peter Cayetano na independent investigation sa mga insidenteng nangyari sa Senado sa nakalipas na 2 linggo. Kung magkakaroon man anya ng Committee of the Whole investigation, dapat tumutok na lang kung paano maiiwasan ang mga kahalintulad na insidente na dumungis umano sa imahe ng Senado. Ang isang concern lang namin, nag-iisang concern namin, nagkakaisa kami rito, ibangon namin yung nawalang dignidad ng Senate. The Senate of old. Yung iba mga DD-shit, nagagalit pa sa akin, sinasabi nila, wala daw kwenta yung sinasabi ko mga kababayan na nasa lusak na at sira na yung reputasyon
ng Senado. Ito nga maliwanag. Sinasabi ni Senator Ping, mga kababayan, na nagkakaisa silang mga senador para ibangon yung dignidad ng Senado. Kasi nga, wala na. Nadurog na, mga kababayan, ang reputasyon at dignidad ng Senado dahil sa ginawa ni Alan Peter Cayetano. Sana maibalik. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senators Tito Soto at Lacson ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na pinag-usapan sa pulong ng minority ang Constituent Assembly para sa Yan. pag-amyenda sa konstitusyon. Sabi ni Soto, ang sinabi lang daw niya, kung magkakaroon man ng pag-amyenda sa saligang batas, dapat ay maibaba lang ang edad para sa mga tatakbong presidente at senador. Ano ba yung sabi dito, mga kababayan, ni Amy Marcos? Ayan, kasi sinagot po ni Tito Sen yan may ipinapakalat kasi si Amy Marcos, mga kababayan, na CONAS. Ngayon sinagot po yan ni Tito Sen. Ano ba yung sabi ni Tito Sen dito? Ayan never namin pinag-usapan ang CONAS. Eto raw, basahin po natin yung nilalaman. Pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang pahayag ni Senadora Amy Marcos tungkol sa planong agawin na liderato ng Senado upang bigyan daan ang pag-amyenda sa saligang batas na magpapalawig sa termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng CONAS, mga kababayan, or yung Constitutional Assembly o itong tinatawag na CONAS. Sabi dito ni Tito Sen, mali siya. Ito daw si Senator Amy. Tama si Ping. Never namin pinag-usapan ng CONAS. Pahayag ni Soto sa kanyang Viber message sa mga reporter nitong linggo, Mayo 24. Sabi pa dito, nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na malaking kasinungalingan ng mga pahayag ni Marcos. Flat lies, outright lies at kasinungalingan. Walang pag-uusap kami miski sa mga caucuses namin. Yan po yung sabi ni Senator Ping. Ngayon sabi pa dito, mga kababayan, ayon kay Soto, nakausap umano niya si House Speaker Faustino D. III sa isang pagtitipon at nabanggit umano nang huli ang idea na magkaroon ng isang regional Senate representation, subalit hindi umano niya sinabing pabor siya dito. So ngayon maliwanag, mga kababayan, na yung mga ipinapakalat ni Senator Amy Marcos ay isang malaking kalokohan at talagang fake news. Sa bagay, mga kababayan, dyan naman talaga sanay etong si Amy Marcos, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit, mga kababayan, kung bakit etong si Amy Marcos ay pinagtatawanan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon ituloy pa natin, mga kababayan. Tuloy pa natin to. Mariing pinabulaanan ni Senators Tito Soto at Lacson ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na pinag-usapan sa pulong ng minority ang Constituent Assembly para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sabi ni Soto, ang sinabi lang daw niya, kung magkakaroon man ng pag-amyenda sa saligang batas, dapat ay maibaba lang ang edad para sa mga tatakbong presidente at senador. Para sa Agenda Weekend. Pag nangyari yan, mga kababayan, talagang kailangang ipanawagan natin na tumakbong presidente, mga kababayan, si Mayor Vico Soto, kung sakali na maibaba nila yung edad ng mga tatakbong presidente. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung darating yung time na yan, parang mas maganda na suportahan ay etong si Mayor Vico Soto. Kasi alam naman natin yung paraan ng pamumuno po niya, mga kababayan, at nakita naman natin kung ano yung naging epekto sa Pasig. Lalo na kung yan din ang mga magagawa sa buong Pilipinas. So ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, maliwanag naman na dito pa lang sa usaping ito talagang fake news na itong si Senator Amy Marcos, yung ipinapakalat niya na kaya daw po may mga ganyan at aagawin yung liderato ni Alan Peter Cayetano ay para isulong yung CONAS at para pahabain daw yung termino ng mga politiko. Pero isang malaking kasinungalingan po yan dahil nga wala namang ganyan na naging pag-uusap etong sina Tito Sen at etong sina Senator Ping. Sa bagay, mga kababayan, ano ba ang itsura ni Amy Marcos ngayon? Kasi pinagtatawanan na siya na mga kababayang Pilipino po natin dahil nga nabisto yung drama niya habang nagkakaroon ng putukan dyan po sa Senado. So ngayon ito, panoorin natin, mga kababayan, panoorin natin itong nakita nating video galing po kay Leland Lim. Dahil nga ang pinag-uusapan dito ay yung live ni Amy Marcos, mga kababayan, na halatang scripted. So ito, i-play natin. Pag pinanood mo yung live ni Amy Marcos, may binabasa siya. Oo. Yun yung live ni Live Amy yan, Marcos nung nagkakaputukan na. Ito yung camera, diba? Pero nandito siya nakatingin. Tapos sinasabi niya, ano ba to? Nagkakaputukan na. Hindi na to normal.
Ala, pumapasok na sila lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga Oo nga, kung titingnan niyo yung mata niya mga kababayan, oh. Doon siya nakatingin sa baba, halatang may binabasa nga siya mga kababayan. bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa Oo. loob, mapayapang nagkokopo? May feelings, Walad. Tinatry niyang magkaroon ng feelings. Okay, pero alam mo may nako. binabasa May siya eh. teleprompter. May nahagip daw sa dulo eh. Cut! Pag pinanood mo yung live ni Amy Marcos, may binabasa Halata nga mga kababayan, halata nga may binabasa siya. siya. Panoorin niyo yung live ni Amy Marcos nung nagkakaputukan na. Ito yung camera, di ba? Pero nandito siya nakatingin. Tapos sinasabi niya, ano ba to? Nagkakaputukan na. Hindi na to normal. Ala, pumapasok na sila lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Oo nga, no? Tingnan niyo yung mata niya, oh. Ayan, oh. Halata nga may binabasa siya mga kababayan. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa Masaklap pa nito mga kababayan. Ito, doon sa likuran niya may mga nagtatawanan, si Camille Villar, chill na chill lang. Ito, tingnan niya, wait lang. Ulitin natin. Yan ba takot na takot? nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Ito, tingnan niyo si Camille Villar at yung dalawang nasa sa likuran niya. Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkokopo? May feelings, Walad. Tinatry niyang magkaroon ng feelings. Okay, pero alam mo may nako. binabasa May siya eh. teleprompter. May nahagip daw sa dulo eh. Cut! Di ba mga kababayan? Yan ngayon yung yung itsura ni Amy Marcos, yung imahe niya publicly. Pinagtatawanan siya dahil sa pagiging fake news peddler niya mga kababayan. Biruin mo ha, naandun ka na sa mismong insidente ng putukan na kung saan yung kasama mo umiiyak-iyak kasi nga walang nangangamusta sa kanya. Tapos ikaw, may binabasa ka pa habang naka-live ka. Diba? So ibig sabihin mga kababayan, talagang drama lang talaga. Literal na drama lang talaga etong mga pinaggagawa ng mga senador natin. Hindi ko naman po nila lahat dyan sa Senado, mga kababayan. Kasi nga, ang plano lang naman talaga ng mga yan, tama yung sinabi ni Yusek Claire Castro eh. Talagang i-destabilize ang gobyerno ni PBBM, mga kababayan. Kasi nga, di ba, ano ba yung sinabi ni Amy Marcos nung una? Ang nag-utos daw si PBBM na hulihin si Bato. May madamay man na inosente or wala ang mahalaga mahuli si Bato. So ngayon, ang plano ng mga yan, talagang hindi nakalusot kay Yusek Claire Castro. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kung hindi naniniwala sa arrest warrant ng ICC, Kasi sabi dito, Claire Castro ibinunyag ang tunay na motibo ng Duterte Black sa destabilization plot laban po sa gobyerno ni PBBM. bakit nilagay pa sa protective custody? Yan ang tanong ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa naging pagkukup ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa. May komento rin siya sa anyay destabilisasyon ng kampo ni VP Sara. Malaki raw ang nakataya sa destabilization na umano'y inilalako ng Duterte Bloc ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Sa personal vlog ni Castro, sinabi nito na kung magkataong makuha sa Pangulo ang kapangyarihan at mailipat sa Vice-Presidente, magsisilabasan daw ang mga nagtatago sa batas. Tama! Gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon tinutugis ng mga otoridad on an ICC arrest At saka mga kababayan, tandaan nyo, yung mga may kaso, mapapawalang sala yan katulad din na Kibuloy. warrant. Dahil ang paniniwala raw ni Vice President Sara Duterte ay kinidnap ang kanyang ama nang arestuhin ito noong nakaraang taon, ibig sabihin, hindi raw ito naniniwala sa hustisyang bitbit ng International Criminal Court. That's the reason why, isa ito sa reason kung ba't nagmamadali sila ng destabilization. Para yung kanilang mga kinasasangkutang kaso, parang wala nang nangyari. Tama! Magtanong din si Castro kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng mga pahayag nitong may kinalaman sa Diyos. Ba't kailangan i-justify ni Senator Cayetano yung ginawa ni Aplasca? So, planned by God? Yun din tanong natin, di ba? Kung planned by God to, kung planned by God ito, inokeya niya ba yung pagsisinungaling sa info Yan na! ni Aplasca? Mga ka-clear? Kasi nga si Cayetano ang direktor
at yung isa sa pinaka scriptwriter niyan, yung nagsulat, walang iba kung hindi si Robin. Silang tatlo yung nagplano niyan allegedly. Diba? Kaya siguro ganito na lamang yung pagdedepende ng dalawa kay Aplaska nung nagsisinungaling. Ganun ba ang gusto mong palitawin dito? Yung naging kasinungaling ang kwento rito, planado ng Panginoon. Mahirap lagi tayo may sasalita na ito ay mula sa Diyos, thank you Lord. Naku, baka hindi. Naway tinanong daw ni SP Alan ang ngayon suspended Sergeant at Arms na si Mau Aplaska kung sino ang aarestuhin nito nang mag-anunsyo sa harap ng media bago maganap ang putukan. Nang tanungin kasi ng media si Aplaska kung sino ang aarestuhin ng Office of the Sergeant at Arms, hindi ito nagbigay ng pangalan. Inusisa rin daw sana ng Senate President ang sitwasyon bago pinayagan ang pag-lock and load ni Aplaska at pag-fire ng warning shots. Tama! Samantala, iginiit muli ni Castro na inirespeto ng National Bureau of Investigation ng Senado nang kilalanin nito ang protective custody order para kay De La Rosa. Pero kung hindi pala naniniwala ang Senado sa arrest warrant ng ICC, bakit inalagay pa raw ito sa kanilang kustodiya? Kaya ang tanong, kung malaya, bakit binigay nyo ng protective custody? Tama! Bakit kinanlong nyo? Bakit dyan nyo pinatulog? Diba? Siguro mga kababayan yung mga didisit siguro na nakikinig kay si Claire Castro nakagano na. Kasi pag nasa press briefing, si Claire Castro sinasama na ng lasa yung mga didisit eh. Tapos sa gabi may vlog pa. Nagla-live pa si Yusek. Medyo sumasakit na yung mga yung mga dibdib ng mga didisit diyan at yung iba baka inaatake na nga. Kasi wala talagang soplak mga kababayan yung pinaggagawang hindi maganda ng mga kaalyado nila. Lalo na mga kababayan, yung naging drama dyan sa Senado. Ano po, ituloy pa natin. Minsan common sense tayo mga kaklira. Matatanda ang May 18, 5 araw matapos ang putukan. Itinanggi ng Malacanang na may failure sa parte ng NBI dahil sa pagtalima nito sa kustodiya ng Senado. Ang tanong kasi sa Malacanang, kung wala naman palang legal basis ang protective custody, bakit sumunod ang NBI at hindi itinuloy ang pagsiserve ng warrant? Sagot, Kasi nga akala ni NBI Director Melvin Matibag, boy na kausap or lalaking kausap, etong si Alan Peter Cayetano, yun naman pala mga kababayan, hindi naman pala lalaking kausap. At etong si Alan Peter Cayetano ay walang isang salita. sagot ng Malacanang, dito raw makikita kung sino ang may respeto sa institusyon at sino ang hindi marunong sumunod sa batas. Yan talaga yung plano nila mga kababayan. Kaya gumagawa sila ng mga drama at kung ano-ano pa para i-destabilize ang gobyerno ng ating mahal na presidente. Kasi malaking kapakinabangan kapag maagang nakuha ni Sara Duterte yung presidency kay PBBM. Bukod sa hahaba yung term niya mga kababayan, at the same time mapapalaya niya yung mga kasamahan niya na may mga kaso katulad ng mga sangkot sa maanumalyang flood control at katulad ng mga kaalyado niya na sangkot sa panghahalay ng mga kabataan kaya nakakulong ngayon. Diba? So yan yung mga tina-target ni Sara Duterte kaya gusto niya maaga pa lang mapatalsik na si PBBM. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.